Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, posibleng sa Senado na magpasko ang mga kontraktor na sina Carly Descaya at mga dating district engineer na sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara at JP Mendoza. Ayon kay Senate President Tito Soto, mananatili sa kustodiya ng Senado ang apat hanggat walang inilalabas na warrant ng mga otoridad laban sa kanila. Gihit ni Soto, kapag walang warrant, obligadong manatili ang mga ito sa detention facility hanggang hindi natatapos ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee alinsunod sa patakaran ng Korte Suprema sa mga kasong contempt. Sa ngayon, wala ring formal na hiling ang mga nakadetining resource person para makalaya sa holiday season. Opisyal nang idineklara ng 5th Division ng Sandigan Bayan na fugitive from justice si dating Bicol Representative Elizalde Zaldico at 3 board members ng SunWest Incorporated. Ito'y matapos nilang hindi humarap sa kasong graft at malversation sa 289.5 million pesos na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kasabay ng deklarasyon, ipinakansela na rin ng Sandigan Bayan ang kanilang mga pasaporte dahil malinaw umano na ang hindi pagharap ng mga akusado ay indikasyon ng pagtaka sa hustisya. Kahapon inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakansela na ang pasaporte ni Ko, bagay na kinumpirma rin ng Department of Foreign Affairs o DFA. Matatanda ang noong nakaraang buwan ay naglabas ng arrest warrant laban kay Ko at ilang opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Incorporated dahil sa umunoy irregularidad sa proyekto. Samantala, humiling naman ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Anti-Money Laundering Council ng mga dokumento ng mga kontratistang sabit sa anomalya sa infra projects. Ito ang kinumpirma ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka sa pulong balitaan sa Taguig City, pero tumanggi naman na magbigay ng karagdagang detalye. The Commission requested from the AMLC documents pertaining to several construction companies that were allegedly involved in these projects or infrastructure projects. The details of which I am constrained not to share with you right now because of confidentiality. How many? Samantala, inanunsyo rin ni Osaka na hanggang sa December 15, 2025 na lamang ang pagdinig ng komisyon. Ang huling araw sa trabaho ng resigned na si Commissioner Babe Singson. Pero magpapatuloy niya ang kanilang investigasyon at case build-up. Dire na Osaka na malalaman ng ICI pagkatapos ng December 15 kung kailan pang o kailangan pang magsagawa ng mga karagdagang pagdinig kahit pa mapalitan agad o hindi si Singson. Kinumpirma ni Attorney Cornelio Samaniego III sa DZRH na naka-freeze na ang assets ng mga Diskaya, kabilang ang mga bank account at property ng mag-asawang Sara at Curly. Kasabay nito idiniin ng abogado na pinupuntirya ngayon ang mag-asawa dahil sa malalaking pangalan na ibinunyag nila na sangkot sa flood control scandal. Anya, pilit na iniuugnay ang mga Diskaya sa Davao kahit wala umano silang flood control projects sa ilalim ng Duterte administration at mga proyekto sa tulay at gusali lang ang kanilang ginawa. Giit ni Samaniego, politika lamang ang kasong malversation ng ombudsman laban kay Sara Diskaya kaugnay ng 96.5 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Davao Occidental. Nang tanungin kung totoo bang iniipit ang mga Diskaya dahil ayaw idawit ang mga Duterte, sinabi ni Samaniego na doon na rin ito mapupunta. Pero hindi lang makitaan ng proyekto ang mag-asawa na maiuugnay sa mga Duterte. Samantala, sa iba pang mga balita, alam na ng Department of the Interior and Local Government kung nasa saan at saan ang kinaroroonan at bawat galaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito naman ang pahayag ng ahensya kasunod ng hindi pagpapakita sa Senado ng Senador matapos ang ulat na may arrest warrant na laban sa kanya. Ayon sa pamuno ng DILG, patuloy nilang minomonitor ang senador at hinihintay na lamang nila kung talagang may utos ang korte na arestuhin ang naturang senador. Batay sa ulat ng ahensya, ilang linggo nang palipat-lipat ng kinaroroonan si De La Rosa at gumagamit umano ng iba't ibang sasakyan sa tulong ng ilang kaibigan.
Sa kabila nito, nilinaw ng DILG na hindi pa may tuturing na fugitive si De La Rosa dahil wala pang opisyal na inilalabas na arrest warrant ang ICC. Ayon naman kay Attorney Israelito Torion, abogado ni De La Rosa, iniiwasan na ng senador ang paglabas sa publiko dahil nanganganib umano ang kanyang seguridad kasunod ng ulat ng pagkakaroon nito ng arrest warrant. Muling iimbitahan naman ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Yusek Maria Catalina Cabral para dumalo sa pagdinig kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, inaasahan nilang haharap si Cabral sa huling pagdinig ng komisyon ngayong taon na gaganapin sa Lunes, December 15. Ang dating opisyal ay nasangkot sa alegasyong may kinalaman sa budget insertion at umunoy kickback sa flood control projects. Samantala, sa iba pang mga balita, inirereklamo ng patong-patong na kaso. Kasong administratibo ng DSWD sa Ombudsman ang 14 na mga barangay officials mula sa Iloilo. Ito'y kaugnay sa reklamo ng mga residente na 16 na barangay sa Haro, Iloilo ay kinupitan ang mga opisyal ang kanilang mga ayuda mula sa AIX o Assistance to Individual in Crisis Situation. Pinangunahan ng DSWD Secretary Rex Gatchalian ang paghahain ng reklamo sa Ombudsman kaninang umaga at ipinaliwanag na 8,000 ang kinukupit mula sa 10,000 ayuda sa magkakahiwalay na AIX distribution noong November 7, 11 at 12. Narito si Rex Gatchalian. Pagkatapos ng payout, pag uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. Ngayon, may 14 tayong complainant rin and pare-parehas yung kwento nila. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Yung mga perpetrators, supposed perpetrators are barangay captains, barangay kagawads, barangay treasurer, barangay appointed officials. 14 yan. Dagdag pa ni Gatchalian, 7 taon na itong nangyayari sa lalawigan simula pa ng panahon ng COVID-19 pandemic. Pero maliit pa lamang umano ang kinakaltas nila noon kumpara sa mahigit sa kalahating pangungupit ngayon. Balikan natin muli si Gatchalian. Kasi dati, ang kinakaltas sa kanila maliit lang na porsyento. Kung 10,000, mayorya naiiwan sa kanila. Pero ngayon, binaliktad. Medyo pinilit silang kunin yung mas malaking porsyento kunin sa kanila. That's around 8. Ang natitira na lang sa kanila, halos 2,000 or 1,000. Samantala, tinawag ng Malacanang na fake news ang kumakalat na memorandum kaugnay ng suspensyon ng pasok sa government offices sa December 26 at December 29. Ang kay Executive Secretary Ralph Recto, peke o hindi totoo ang Memorandum Circular No. 47 na may lagda niya. Sa nasabing memo, idinideklara ang suspensyon ng klase sa buong bansa sa December 26 at 29 upang bigyan umano ng karagdagang oras sa mga kawani na makasama ang kanilang pamilya ngayong holiday season. Base sa Official Gazette, tanging December 24 ang Bisperas, December 25 Christmas Day, December 31 huling araw ng taon at January 1 ang deklaradong holiday. Balansyado! Samantala, itataas naman ng Philippine National Police ang alert status. Magkakaroon sila ng full alert status simula December 15 para sa Ligtas Paskuhan 2025. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Hussein Artates, 70,744 na mga tauhan ng pambansang pulisya ang itatalaga nationwide. Susuportahan sila ng 6,892 auxiliary units at 24,526 na mga assets sa mga bahay, sambahan, pasyalan at mga designated firecracker zone. Partikular, natututukan ng PNP ay ang bisperas ng Pasko at Bagong Taon. Isang CPA lawyer naman ang tinambangan at napatay sa Mandawi City. Lula ng kanyang sasakyan si Attorney Duke Ramil Peral Lincuna ng pagbabarilin sa Chris Road sa Barangay Bakilid. Batay sa inisyal na impormasyon, sakay ng motorsiklo ang 2 suspects na bumaril sa biktima. Ang kay Colonel Mercy Villario, tagapagsalita ng Mandawi City Police, na isugod pa sa ospital ang CPA lawyer. Subalit idiniklara din na dead on arrival. 11 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Balansyado! 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
Pinagtibay na ng Kamara ang House Concurrent Resolution number 8 para sa implementasyon ng Open BICAM kasunod ng pagsalang dito ng 2026 proposed national budget na 6.793 trillion pesos. Ayon kay Nueva Ecija Congressman Micaela Swansing na siya ring chairperson ng House Committee on Appropriations, noon pa man ay suportado na ng Kamara ang panukalang live streaming ng BICAM bilang tugon sa panawagan na transparency. Ito ay matapos naman na magdesisyon ng komite na buwagin na ang small committee dahil dito umano nagaganap ang insertion kasunod na rin ng paglalantad ng flood control scandal. Hangad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipagpatuloy ng susunod na Pangulo ng Bansa ang mga proyektong sinimula ng kanyang administrasyon. Ay kay Pangulong Marcos, mahalagang makapili ang publiko ng mga susunod na lider na may maayos na pamamalakad para hindi maputol ang mga reforma kahit matapos ang kanyang termino. Araw-araw umano silang kumukonsulta sa mga tagapayo para makaharap ng epektibong paraan ng pagresolba sa mga problema ng bansa. Kung maayos umano ang pinipiling presidente, mas lalaki ang tsansa na tumagal at gumandang pagbabagong nasimulan. Pakinggan at panuurin po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Every day, we spend hours with my advisors thinking. Think out of the box. Stop thinking the same old way. It doesn't work anymore. My hope, and the reason the structural change is important, is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong na simula namin o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na para hindi na matanggal. Do it in such a way that it will continue, it will even get better, especially if we choose our presidents well. Samantala, sa iba pang mga balita, pinabulaan na naman ng Bureau of Internal Revenue o pinabulaan na ng Bureau of Corrections ang mga report na nakakatanggap umano ng special treatment si dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang, kasalukuyang nasa 5 araw na quarantine period si Guo matapos ilipat ng BJMP noong December 6. Taliwas ito sa mga ulat na hindi niya pinapayagan ng dating mayora na gumamit ng personal cellphone. Sabi ni Katapang, subject si Guo at iba pang inmate ng pare-parehong regulasyon at restrictions at walang special privileges. Sa record ng CIW, tanging lawyers o legal counsel niya lamang daw ang pinayagang bumisita alinsunod sa health and security protocols. Ginawa naman ni Katapang ang pahayag matapos ang ani malisyoso at walang batayang reports na ipinadala sa media ng walang malinaw na attribution. Naghain ng motion for reconsideration si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque upang questionin ang pagkansela ng kanyang Philippine passport na iginiit niyang walang legal na basihan. Sa pahayag ng kanyang opisina, sinabi ni Roque na inihain niya ang motion noong December 9, 2025 at iginiit na hindi siya pugante. Binigyang diin ni Roque na ang pananatili niya sa Europe ay bahagi umano ng lawful exercise ng kanyang karapatang mag-apply ng asylum. Nakasaad sa motion, hindi umano dapat maliitin ang kahalagahan ng time element at hindi dapat ituon lamang ang interpretasyon sa sinasabing intensyon na umiwas sa kaso matapos siyang masampahan sa Pilipinas. Sa ngayon, nananatili sa The Netherlands si Roque. 26 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan. Hello!